Siya si Zara Khairina binti Mahathir, 13 years old na estudyante ng isang Islamic school sa Papar, Sabah, Malaysia na natagpo ang walang malay malapit dun sa labas ng tinutuluyan niyang dormitoryo ng school niya bandang 3 a.m. noong July 16, 2025. Ang sabi ay nahulog daw si Zara mula 3rd floor ng gusali. Naisugod naman siya sa ospital, pero binawian din ang buhay noong sumunod na araw dahil sa mga natamo niyang injuries. At hanggang ngayon ay walang malinaw na dahilan ng tunay na pagkamatay ni Zara. Kasi hindi agad nagawa yung autopsy bago siya ilibing. Wala din daw nagsuggest sa pamilya ni Zara na gawin yun. Kaya wala silang kaalam-alam tungkol dito. At yun nga, hanggang may kumalat na mga bali-balita na nabuli daw si Zara at pinagtatakpan ng paaralan ang mga involved dito kasi mga VIP students daw ang may gawa. Meaning, yung mga magulang ng mga batang ito ay mayayaman at may katungkulan sa gobyerno. Now, dahil dito, noong July 30 ay nag-report sa pulisya yung nanay ni Zara at nag-demand na magkaroon ulit ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng anak niya. Nag-request din siya na ipahukay ulit yung labi ng anak niya para ma-autopsy. Kung saan ginawa naman to noong August 9, 2025. Now, ayon sa investigasyon ay may 3 malaking problema yung nakikita nila ng dahilan sa posibleng pagkawala ni Zara. Una ay yung pambubuli nga. Pangalawa ay yung pagpapabaya ng paaralan kasi natuklasan na nagsumbong na pala si Zara sa mga ito pero wala silang ginawang aksyon. At pangatlo ay pang-aabuso. Natagpuan din nga pala yung diary ni Zara dun sa dorm niya kung saan nakasulat dito yung lahat ng bigat na pinagdadaanan niya. Sa ngayon, umabot na sa 195 na katao ang nakuhanan ng pahayag at meron ng 21 na kaso ang iniimbestigahan. Kasama na rito yung mga tao na nagkalat ng fake news online. Kagaya na lang na anak daw ng government official yung isa sa mga nambuli, which is hindi daw totoo yun. At yung isa, yung nagpakalat na nilagay daw sa washing machine itong si Zara bago itapon mula sa 3rd floor. Fake news again. Dahil nga dito ay nagkaroon ng outrage sa Malaysia. Maraming tao sa Sabah kung saan taga-roon si Zara ang nagprotesta at humingi ng hustisya para sa dalaga. Dito rin lumabas yung hashtag na Justice for Zara sa social media. By the way, ito yung unang kaso ng pambubuli sa Malaysia na iniimbestigahan gamit ang bagong batas, kung saan may parusang 10 years na pagkakabilanggo kapag yung pambubuli ay nagdulot ng kamatayan. Up to date, meron ng 5 estudyante, lahat sila 18 below, ang kakasuhan kaugnay dito sa pagkamatay ni Zara. Grabe Grabe talaga. Grabe na ang mundo ngayon. Hindi lang dito sa atin madaming bully na mga kabataan. Kahit isang bansa na ay nagkakalat na ng lagim ang mga kabataang salbahe na yan. Sana nga pati rito sa atin magkaroon ng matinding batas ukol dito. Kasi sa atin kasi parang untouchables pag minority edad yung gumawa ng kalokohan. Kita nyo, diba? Pabata na ng pabata ang gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay ngayon, di ba? Tayo sa mga news. Kaya dapat kastiguhin talaga yung mga yan hanggat maaga. Kung hindi kaya ng mga magulang nila, at least yung gobyerno natin dapat ang gumawa. Kasi naman madagdagan pa yung mga biktima nila, di ba? May you rest in peace, Zara. At sana nga ay makuha mo yung tamang hustisya sa trahedyang nangyari sa'yo. That's all for today, mga shopper. Thank you for watching.